Mahigit 15 oras mula sa Maynila. Mararating ang Sibuyan Island sa probinsya ng Romblon na nasa pagitan ng Luzon at Visayas. Napanatili ang likas na kagandahan nito sa paglipas ng panahon. Matatagpuan dito ang Catingas River, ang tinuturing na isa sa pinakamalinis na ilog sa bansa. At ang matayog na bundok Giting-Giting na tila walang humpay na nagbabantay sa buong isla. 75% ng isla ay nababalot pa rin ng kagubatan. Dito ko natagpuan si Sammy Basa, 23 taong gulang. Ipinanganak at lumaki sa Amerika. Nabigyan ng prestigyosong Fulbright Scholarship para aralin ang pamumuhay ng mga taga-Sibuyan. Kumbaga, Filipino-American ka, doon ka lumaki, pero napalapit sa iyo ang Pilipinas? You felt close to the Philippines? Sibuyan. Sibuyan in particular? Okay. Yes. Kasi Bakit? yung first birthday ko po dito sa Sibuyan, and pag sa dinner, lahat ng mga pamilya ko, palagi magkwento tungkol sa Sibuyan. Lolo ko. Ganyan mo na din. Tubong Sibuyan ang kanyang lolo. Maagang namulat at napamahal si Sammy sa isla. So, habang bata ka, sabi mo nga nagkukwentuhan tungkol sa Sibuyan, ano yung mga kinikwento nila? Kasi sa lolo ko, iba talaga yung Sibuyan. Kahit sa Hawaii, Mexico, palagi siya sumasabi, iba sa Sibuyan. Iba. So, parang importante talaga sa... Bakit daw? Bakit iba? Kasi yung mga tao, yung bundok, yung culture. Siyempre, iba rin dahil nga dito siya lumaki, di ba? So, mas malapit sa puso niya, no? So, kumbaga, parang pangarap niya. It was his dream, really, to come back here and live, no? So, ngayon, parang buhay pa rin yung pangarap niya sa'yo. I mean, your lolo is gone, and now you're here. You've been living here. Sa paanan ng Mount Giting-Giting, itinayo ng kanyang lolo Gabriel ang matagal niyang pangarap na isang log cabin. Ngayong wala na ang kanyang lolo, nananatili itong kanlungan ng mga alaala. At dito madalas umuwi si Sammy mula Amerika. I think my lolo always wanted us to come here. I remember my mom was telling me he would always beg for my kuya and I to go, stay with him for a year here. Taong 2019 nang pumanaw ang kanyang lolo. He has an amazing story, studying really late at night and then, finding a paper about Sibuyan. That was always something, I remember even as a 6-year-old, like at 6 or 7-year-old, someone would ask us, what do you want to do? And we'd say I want to be a scientist or an engineer. And then we'd always say we want to do something in Sibuyan one day, but we never knew what that was. Nang makapagtapos ng kursong Environmental Science sa Amerika noong 2025, agad umuwi si Sammy sa Sibuyan. I think the one thing that sticks out to me the most about Sibuyan is the people. And I think growing up as a kid, especially a Filipino American, you don't see life this way. We're so used to, everything being so convenient and actually so removed from what I think is how we're really supposed to live, which is this close to nature. Ngunit habang mas nakikilala ni Sammy ang Sibuyan, nakikita rin niya ang mga banta sa isla. What are the particular threats to Sibuyan? Well, of course, mining, illegal logging. I care deeply about endemic species, and I care deeply about all these different critically endangered plants and trees that we have. But I think, to me, my main concern is the people. My main concern is the water. How worried are you about it? I'm very worried. Yeah, I think from a
ecological or biological perspective, Sibuyan is one of the most biodiverse islands in the world, not just the Philippines. And losing that very, very important biodiversity is really scary. Para mas mapag-aralan ng Sibuyan, hinikayat ni Sammy ang ilang eksperto mula sa University of the Philippines. What they found was amazing, discovered all these new species. But the issue is, even though it's so special, they couldn't come back because it's so hard to get to. And every survey that's been done since has always been on the other side of the island, because that's where the protected park office is. Anong local name? Busisi po ang local name. Nagtungo kami sa isang bahagi ng giting-giting para suriin ang iba't ibang uri ng halaman at puno. Anong tawag niyo rito? Ang ID po namin, most likely siya yung Alpinia sibuyanensis. Sibuyanensis din to. Again, only in Sibuyan. Most likely. Malapit na! Ano tawag nito? Greenopsis sibuyanensis. Greenopsis? Sibuyanensis. So, only, in other words, only in Sibuyan, ito. Yes. Critically endangered. Critically endangered. Galapagos ng Asya ang bansag sa isla ng Sibuyan dahil sa mataas na endemismo rito. Obata, closest. O dami ng mga halaman at hayop na dito lang matatagpuan. Hindi nakapagtataka na marami sa mga uri ng halamang natutuklasan ng mga mananaliksik hindi pa nakikita sa iba pang bahagi ng mundo. Yan, magotsa po yun. Yan. Yan yung sinasabing critically endangered. Yeah. O di kaya naman ay mga critically endangered na o nanganganib ng maubos. Papaya foxworthy eye. Magotsa po yung pangalan niya rito. Apo. Pero this specific species po, sa Sibuyan lang makikita. Critically endangered, tapos super laki niya kasing kahoy. Kasi nung hindi pa po pinagbabawal yung logging, isa siya sa unang kinuha at nilag kasi sobrang laki niya rin kahoy. We're almost there. Hindi lang mga halaman at puno ang pakay ng grupo ng mga sayentista. Halos isang linggo nang nasa bundok ang ilang researcher ng UP Institute of Biology para pag-aralan naman ang iba't ibang uri ng hayop. Para masilip ang mga hayop na bihirang makita ng tao, naglagay ang grupo ni Sammy ng mga camera trap sa iba't ibang bahagi ng gubat. Ito ang hinahanap natin. Mga malaking puno na may butas. Nandiyan yung camera. Opo, dyan. Dati may camera dito sa taas. Sa pamamagitan nito, nalalaman ng mga dalubhasa kung ano mga uri ng hayop ang namumuhay sa isla at ang pag-asang makakuha ng ebidensya sa mga hayop na hindi pa ganap na napag-aaralan o maaring hindi pa nadidiskubre ng agham. Kapon po ng 2 a.m. Ayun po yung daga. Daga siya. Wow, maliit yan. Yeah, mas maliit. Kumalon. Possible po na ito po ay isa sa mga undescribed na apomis. Undescribed ang salitang ginagamit ng mga sayentista kapag ngayon lang nakita o napag-aralan ang specimen na nakuha mula sa isang hayop. Ang kakaibang dagang ito, endemic din dito sa Sibuyan, ang Crotomys sibuyanensis o Sibuyan striped shrew rat. One of the diagnostic characters is that it has this, you see this pale stripe at the back. I think they captured the first specimen in 1992. So anyways, it's just nice to find it again here. Isa pang endemic sa Sibuyan ang shrew na ito na ipinangalan sa bayaning Ninoy Aquino, ang Crocidura ninoyi. Sa isang linggong pamamalagi ng mga sayentista sa bundok, nakapagtala na rin sila ng iba pang klase ng mga hayop. So we have found 3 fruit bats. We have found 4 insect bats here in Sibuyan, 2 of which we suspect are new island records, meaning it's the first time they've been recorded in Sibuyan, but they have been recorded elsewhere in the Philippines. Ang paniking ito,
Endemic naman sa Pilipinas. Kilala dahil sa nakausling butas ng ilong nito. We caught the species called Nyctemene rabori. It was listed endangered even before our survey. Tapos nahanap namin ulit ngayon. Madalang daw makuna ng uri ng paniki na ito na may folivory behavior o nakabase ang diet sa dahon. And we also have found 3, maybe 4 species of rodents. We're not sure yet. So we're finalize pa namin further studies. Kabilang din sa mga na-document ng mga eksperto ang isang endemic species ng unggoy na Macaca fascicularis philippensis o Philippine long-tailed macaque. Isa itong uri ng unggoy na may mahalagang papel sa kalikasan dahil tumutulong itong magkalat ng mga buto ng halaman na nakapagpapalago ng kagubatan. May iba't ibang uri rin ng ibon. When I think of Sibuyan is so special. I mean, you know how special it is. It's been isolated for its entire existence. We have species that exist here and nowhere else in the world. You know, we have trees. The Flora team found all these different things that you know you can't find in other places. And I think it is our responsibility as people who have the means to bring people here to not only experience it, but to also to help the people here and to help the environment, to be able to bring like-minded individuals together, to study, to have really, really interesting discussions. I think that's what is really important to me, and I think that's what's going to benefit Sibuyan in the long run. Yeah.